30 taon na kaming kasal ni Edison. At tulad ng ibang mag-asawa, may mga hindi kami pinagkakasunduan. Sabi ng iba, normal lang yan. Normal na may pag-aaway. Basta nagbibigay ng sustento, tanggapin mo na lang. Lagi ako nakatingin sa mga pagkukulang niya, sa mga bisyo niya, yung pagiging gastador sa barkada, inom ng alak, sigarilyo at pambababae. Pagod na ako sa sitwasyon namin. Gusto kong lumaya sa sitwasyong ito. Wala na akong kontrol sa buhay ko. At dahil lumaki akong nakadepende lang sa sarili ko, naniniwala akong magkahiwalay man kami ay kaya kong buhayin ang anak namin. Pupunta ako sa Canada at magtatrabaho ako doon bilang nurse. Ito ang gusto kong mangyari. Marami akong bisyo pero hindi ito ang dahilan kung bakit ako nagbababad sa aking mga kaibigan. Ayaw ko lang umuwi sa bahay. Gusto kong umiwas sa asawa kong maingay. Marami kaming hindi na pagkakasunduan lalo na sa umpisa ng aming pagsasama. Kahit sa maliit na bagay tulad ng pagkain, pinag-aawayan namin. Magkaiba kasi kaming ng kinagisngang rehiyon at kultura. Mayroon din kaming tensyon ng aking biyanan. Magkakasama kami sa isang bahay at hawak niya ang aming sweldo. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Kasabay noon, may napansin akong pagbabago sa ugali ng nanay ko. Pumupunta na siya noon sa health center. Naging mas mabuti ang pakikitungo niya sa amin. Kaya nang imbitahan niya ako, agad akong sumama. Sabi ko, baka makatulong sa problema. Inimbitahan ko din si Edison, pero ayaw niya. Noong mag-umpisa akong umattend, na-realize ko na wala akong pangunawa. Wala talaga. Habang nagpapatuloy ako sa health center, nakita ko ang aking mga kapintasan. Dati kasi, sinisisi ko lang si Edison sa lahat ng nangyayari sa aming pagsasama. Pero hindi ako inaasahang nangyari. Natanggap ko ang espiritu ng pangunawa. Natuklasan ko na ang dinadala ko sa loob ko, ang kakulangan at galit ay nag-ugat mula sa aking pagkabata. Ang salita ng Diyos ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Nakilala ko ang banal na espiritu, ang tunay na nagpupuno sa kakulangan sa loob ko. Nang mangusap siya, nagdesisyon ako na pumasok sa kaharian ng Diyos. Naintindihan ko na kailangang isakripisyo ang personal kong kagustuhan para matanggap ko ang banal na espiritu. At narinig ko ang patungkol sa campaign of faith. Gusto kong sumali. Gusto ko ang mabautismuhan ng banal na espiritu. Alam ko na hindi lang panalangin ang dapat kong gawin. Kailangan kong makuha ang atensyon ng Diyos. Kaya tinanong ko siya, ano ang gusto mong isakripisyo sa iyong altar? At ginawa ko. Sinuko ko ang lahat, ang aking asawa. Sa lahat ng pait, sama ng loob, galit at hindi pagpapatawad, ibinigay ko lahat yon kasama ng aking pinansyal na sakripisyo. Lahat ng allowance ko at ipon, binigay ko sa altar ng Diyos. Naging mas madalas ang pag-attend ko sa simbahan at nag-meditate ako ng salita ng Diyos. Sinuko ko pati ang ambisyon kong magtrabaho sa Canada. Gusto ng Diyos na maglingkod ako sa Kanya dito kung saan ko siya tunay nakilala. At ako ay sumunod sa utos niya. Pagkatapos kong magsakripisyo sa altar ng hustisya, natanggap ko ang pinakamahalaga sa buhay ko, ang kasiguruduhan ng aking kaligtasan. Natanggap ko ang kapayapaan at saya. Wala nang kulang sa kalooban ko. Ako ay bagong nilalang, tunay na lingkod ng Diyos. At nagsimula akong tingnan ang asawa ko sa mata ng Diyos. Pinagsilbihan ko siya ng may tunay na pagmamahal at pag-aalaga. Walang reklamo. Sinara ko ang aking bibig at namuhay ng aayon at ikinasasaya ng Diyos. Sa bago kong pag-iisip, hindi ko tinanggap na masira ang pagsasama naming mag-asawa. Ipinaglaban ko ito sa altar. Gusto ng Diyos na ibigay ko ang aking wedding ring. Sumunod ako at ibinigay ko ito sa altar ng hustisya. Hindi lang sa mata ng ibang tao, kundi sa loob ng aming tahanan, sa isip at sa gawa. Hindi ko nakita agad ang resulta, pero
nagpatuloy ako sa pagtitiyaga. Pagkatapos ng 4 na taong pag-iimbita niya, sumama na din ako sa help center. Dahil nakita ko ang pagbabago niya. Sa unang araw na yun, namangha ako dahil parang alam ng pastor ang pinagdadaanan namin. Nagpatuloy ako sa pagpunta sa simbahan, hindi dahil sa asawa ko, kundi desisyon ko. Inuna at ginawa ko ang sinabi ng salita ng Diyos. Nagpabautismo ako sa tubig. Hindi ko sinabi sa kanya at nasurpresa siya. At gusto ko ding mabautismohan sa banal na espiritu. At tinanong ko kung ano ang gusto niya sa akin. At pinakinggan ko ang boses ng Diyos. Gumising ako ng madaling araw para kumonikta sa isipan niya. Nag-meditate ako sa salita niya at regular na din akong pumupunta sa simbahan. Tumigil na akong sumama sa mga kaibigan. Itinigil ko na ang aking bisyo, paninigarilyo, pagsusugal, at pangbababae. Kahit naghihirap kami sa panahong yon, ibinigay ko ang kita ko sa mga ekstra kong trabaho. Pagkatapos ng sakripisyo ko, ang katarungan ng Diyos ay pumuno sa aking loob. May kapayapaan at kagalakan. Simula noon, namuhay akong tapat sa Diyos at nagkaroon ng self-control para labanan ang mga bisyo. Binago ng altar ng Diyos ang buhay namin at pati ng aming relasyon bilang mag-asawa. Na-restored ang aming marriage at kami ngayon ay naglilingkod bilang assistant sa health center. Tinupad ng altar ng hustisya ang kanyang pangako hindi lang sa aming buhay, mag-asawa, pati na rin sa aming anak. Sa pamamagitan ng aking pagtitiyaga, sa aking pananampalataya, hiningi ko sa altar ng hustisya ang ekstraordinaryong pagpapala. At ito ay ang immigration status ng aking anak sa Hong Kong. Kahit siya ay pinanganak ko dito sa Hong Kong, walang kasiguraduhan na magiging isa siyang residente. Pero sa pamamagitan ng aking pananampalataya, pinaglaban ko ito sa altar ng hustisya. Nagbunga ang aking pananampalataya. At ngayon ay naging residente at nakapagtapos na rin siya sa kolehiyo at may magandang trabaho. Ngayon ay kasama na namin siya sa simbahang universal. At dahil meron na ding banal na espiritu ang biyanan ko, ibinigay niya ang control sa aming financial. Pinagpala ito ng Diyos. Hindi naman hiningi, kundi dahil sa aming katapatan. Ibinigay niya sa amin pamangalaga ang 10 hektarya na nyugan at palayan, 3 bahay, 3 unit ng komersyal na paupahan, ipon sa bangko at pension fund. Pero ang lahat ng pagpapalang ito ay may isang layunin, parangalan ng Diyos at makapagligtas ng kaluluwa. At hindi ito magiging posible kung wala ang banal na espiritu sa aming buhay. Kapag namuhay tayo sa katwiran, mananaig ang katarungan ng Diyos. Manatili tayong matuwid sa kaharian ng Diyos. Ang banal na espiritu ang nagpapatibay ng ating pagsasama.